Kumusta mga idol? Alright. Diba napakagandang lugar dito. Tagal natin hindi nagparamdam. Siguro mga 5 months since na last time nag-upload tayo. Hindi ko sure kung 5 months, 6 months. Basta ganun katagal. At ganun katagal ko din hindi nagamit itong ating camera. Pero si Puti ay lagi nating nagagamit yan. Yes. Sa mga nagtatanong kung nasaan tayo, nandito tayo ngayon sa Bicol, sa Daet, Camarines Norte. At binabaybay natin ang kahabaan ng longest boulevard in the Philippines. So wala lang, bigla ko lang na-miss gumawa ng video. Gusto ko lang maipakita sa inyo na kahit madumi na to si Puti, ay umaandar pa rin at still nagagamit pa rin natin. So, nandito na yan siguro tayo sa medyo dulo ng longest boulevard. At ito yung Mercedes Camarines Norte. Okay, dito na lang muna siguro ako. Iikot lang ako sa glit. Wala na tayong makikita ron. Pero ito papakita ko sa inyo. Napakaganda rito sa lugar na to. So na-inlove talaga ako rito. Kaya nandito tayo. Oh, di ba? Yes. Okay, wait lang. Tabi tayo rito. No parking, pero magpa-park tayo. Kamuti pa rin. Ayan, ito. Share ko lang sa inyo si Puti ngayon. Kasi malapit tayo sa tabing dagat parate, kaya medyo malikabok siya. Ayan, still alive. Gumagana. Tumatakbo. At ngayon pala ay, kung di ako nagkakamali, is March 23, 2024. So malapit na mag Holy Week. Kaya ibabiyahe natin siguro to si Puti sa pabalik ng Manila. Alright, gusto ko sa inyo i-share ngayon yung naging journey naman ni Puti ng mahabang panahon at matagal din tong namahinga sa pag-YouTube, pero still ginagamit pa rin natin to. O ayan, buhay na buhay pa rin siya. Medyo kinalawa nga lang kasi malapit tayo sa tabing dagat, pero magagawa natin ang paraan yan soon. Ayan, sa mga nagtatanong, sa mga naghusga kung matibay ba raw itong ating 115, ay kayo na yung makakapagsabi niyan, hindi na ako. Kasi makikita nyo naman sa ating YouTube channel kung ano talaga yung mga tinakbo nito ni Puti at yung mga napuntahan na lugar. Yan, sa mga naka-appreciate na ginagawa nating paglo-long ride dati, gamit siya, ay maraming salamat po. So ayan, andito siya. Ito yung madalas na tambayan ni Puti, itong lugar na to. Ayan, kaya naisipan ko na rin ngayong araw na to, kahit pa paano makagawa tayo rito ng maiksing video at makita nyo rin na buhay pa siya. So ito, may nag-message na rin nga pala sa akin, siguro daw kaya hindi na ako nag-upload dahil naka-NMAX na ako. So hindi po mangyayari yon. Itong Easy Ride 150N natin ay for keep yan. Hindi natin yan ibebenta, hindi natin yan ipaparts out. Hanggat umaandar yan, gagamitin natin yan. So hindi po tayo mag-NMAX, hindi tayo kukuha ng NMAX. Ito yung gagamitin natin. Tabangan nyo rin, syempre gagamitin natin yung ating Rusi Gala. Ayan, ilalabas ko na rin dito sa channel ko yan. Sa ngayon ay hindi tayo makapag-vlog ng marami, hindi tayo makapag-rides dahil medyo na busy na tayo rito sa Bicol at ang dami natin pinagkakaabalahan. Ayun, yun ang katotohanan. Kaya hindi na rin po tayo masyadong nakakabiyahe pabalik na Manila dahil may commitment tayo rito. Pero still, biyahe-biyahe pa rin tayo ron. Gamit pa rin si Puti. Siya pa rin yung ginagamit ko pag lumuluwas ako. Hindi nga lang ako nagbablog ngayon. Yan. Pero yan, siguro pag biyahe natin ngayong mahal na araw, gagamitin natin yan. Tignan natin yung traffic na susuungin niya. So yun pa nga pala, ang isang concern ko rito sa ating Easy Ride 150N, may konting usok na siya. So lumalabas siya rito minsan pag medyo makulimlim, makikita mo na yung usok niya dyan. So may langis yata ang tumutol. Ewan ko kung may lumalabas na langis. Yan ang issue ko sa kanya ngayon. Dadalhin natin to ngayon kay Master GY6 Hack ngayong mahal na araw. Sisikapin kong mahabol yung last day na pag-open niya dun sa shop niya. So pasensya na kayo, hindi ko to nalilinis ngayon at medyo umuulan dito minsan, madalas umuulan. Hindi pa rin ramdam dito yung sinasabi nilang tag-init. Siguro feeling ko may problema to sa piston ring or sa valve seal na. Kailangan na itong mapalitan. So matagal na rin itong walang maintenance, yung panggilid nito.
linis carb, lahat. Dadalhin ko to ron, papacheck up natin ng isahan para pagbalik dito ni Puti, nasa kondisyon na siya. Pero itong Puti kailangan laging maayos dahil minsan may po si Mrs. Easy Rider na ginagamit niya talaga to. Siyang gumagamit na ginagawa niya service to pag nandito siya. Ako lang yung nag-e-enjoy dito sa napakagandang lugar na to. Alright, diba? Kaya shoutout po sa mga taga-Daet, sa mga may Easy Ride 150N. Dito sa Camarines Norte, shoutout po sa inyo lahat. So siguro nakikita nyo na to si Puti. Nakakasalubong niya na to, hindi nyo lang napapansin. Yan, yes, ako po yan. Alright, gandang lugar. Oh, ganda, man. Beautiful place. Yes, isa po sa dahilan kung bakit hindi na rin siguro tayo yung mga pag-rides, medyo na-content tayo rito sa lugar na to. So nandito na lang yung dagat, less traffic. Talagang wala siyang hindi ma-traffic dito, kaya ang sarap gamitin ng motor natin dito. Siyempre kapag less traffic, less consume sa gasolina. Although medyo parang may singaw nga to, lumalabas na usok, yun. Kumakain siya ng medyo malakas siya sa gas ngayon, pero papagamot natin yung kay Master GY6 Yan. Sana umabot tayo sa Wednesday sa kanya, sa huling araw na bukas yung kanyang shop dyan sa Cainta. So imagine from Camarines Norte to Cainta Rizal, dadayo pa tayo. Mapacheck lang natin si Puti. Okay. Woo, ganda rito. Subukan nyo rin po mag-rides dito at hindi kayo magsisisi. Yan, so siguro tanghaling tapat lang ngayon kaya halos walang tao, pero mamayang hapon I'm sure maganda na rito. Medyo marami ng tao rito, lalo na dito sa area na to sa gabi. Yan, daming mga naka 4 wheels dyan, naka motor, marami dyang nagde-date. Picture sila sa gitna ng kalsada. Excuse me po. Yan, pasensya na po kayo at na-miss ko lang mag-vlog, gawa ng video. At susubukan din po natin na ipasyal kayo rito sa downtown ng Daet. Makita nyo yung kung ano yung traffic na lugar dyan, kung anong oras, yung mga lagi kong nai-experience sa Talisay, Camarines Norte, Binsons, Labo. Yan, susubukan po natin dito magliwaliw sa Bicol region. So dito muna tayo magra-rides, at pag may free time tayo, pwede tayong pumunta ng Mayon, ng Naga City, ng Sorsogon, ng Donsol, dyan sa Donsol, Sorsogon. So medyo hindi na ganun kapagod sa biyahe yan kasi nasa Bicol na lang din naman tayo, kaya makapag-explore. So yung mga ibang biyahe natin ng mga nakaraang taon, yung mga videos na nagawa natin ay kadalasan po ay nandito tayo sa North Luzon. Halos dyan, yan ang mga kadalasang nalibot nitong Easy Ride 150 natin. Hindi tayo masyadong nakakapasyal dito sa area ng Bicol region, kaya dito na muna tayo ngayon. So siguro from time to time babalik lang tayo ng Manila, may mga errands tayo dun, kaya ganun muna yung mga vlogs natin. At yung Rusigala natin na nasa Manila ay ibabiyahe ko rin dito. Wala kasing gagamit doon, masisira. Nandito ako, kaya kailangan gamitin ko siya. Saka si Puti, gamitin ng gamitin. Diba? Wala pong ito po nga pa ng longest boulevard ay halos parang walang katapusan. Dahil halos ilang bayan to? 1, 2, 3, 4. Halos 5 bayan po yung nagdudugtong dito. Kaya napakalaki po nito, napakahaba. Ayan, napakasarap po dito magmotor. Promise yan. Yung mga kasama natin na Easy Ride 150N Rizal Riders Club ay naisama na rin po natin minsan dito. Nakapagmotor na rin kami rito. Ayan, na-enjoy naman nila. Ayan. Okay, ayos yung update natin kahit pa paano, na-update ko kayo ng konti kay Puti. So sa ngayon ay mag-4 na taon na to. Gumaandar pa rin. Still kicking. Basta tumatakbo pa rin. Ang di lang natupad sa pangarap natin ngayon ay yung Philippine Loop natin. Siguro may ibang panahon pa tayo para dyan. So ang hindi na lang nararating na lugar ni Puti ay ang Mindanao. Siyempre hindi tayo titigil hanggat hindi natin nararating yung Mindanao. Pupuntahan natin yan.
Ayan. Nakaka-overtake pa rin naman. Okay pa rin, okay pa rin. Okay pa. May bumuga pa yung Easy Ride 150 natin. Kaya po sa mga magtatanong or sa gusto pa rin kumuha ng Easy Ride 150N, although meron ng Easy Ride 150Q, Easy Ride 150P, nagsilabasan na sila, still, may interesado pa rin sa 150N. Para sa akin, okay pa rin naman siya. Ganda pa rin. Ang sasabi ko bang matibay? Kayo na po maghusga kung matibay. Ito, wala akong masyadong ginawa rito. Wala masyadong borloloy o hindi ko siya pinapogi. Basta sa akin lang, performance lang talaga. Kailangan, tumatakbo tayo. Hindi pa sira-sira sa daan. Nakakarating ako, yung angkas ko ng safe sa mga lugar na pupuntahan namin. Nadadala kami, nakakabalik ng safe sa aming tahanan. Ayun, yun ang importante sa akin. So, sa ngayon masasabi ko okay na okay pa rin siya. Kaya sana, I hope ngayong pagbiyahe natin ngayong Holy Week papuntang Manila ay walang mangyaring masama at ganun pa rin siya. Siguro yung ibang details nito sa nangyari dito sa Ipotec, kung ano pa ba yung nasa kanya, ay i-update ko na lang din po kayo sa mga susunod na video natin. At ito, yan, ako muna ay uuwi na dahil mag-i-edit tayo ng mabilisan ngayon nitong ginawa kong video. Yan, wala po katapusan to. Walang katapusan to tabing dagat na to. Yes, napakaganda, diba? Alright, okay. Once again, ano na nga ba yung ano na nga ba yung sinasabi ko pag natatapos na? Okay, once again, always remember. Ay, ewan ko, nakalimutan ko na. Nanonood nga ako ng ibang vlog ko. Okay, live, love, and ride.